magpurit, magpasalamat sa kanyang kabutihan. Amen. Yan. Paki-on lang po yung screen sa harap. Ayan. Amen. Great is the Lord. Let's sing the song. Amen. Habang wala pa yung ano. Great is the Lord. Sing. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, that city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, that city of the great King. Amen. He is a great God, and I know whom I have believed. I know whom I have believed. Sing the song on the first verse. I know that by God's wondrous grace to me He had made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His Amen. own. But I know whom I have believed. I have believed, and I persuaded Amen. that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know that how the Spirit moves, convincing men of sin. Hating faith in Him, But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. On the last verse now. I know that what of good or ill may be reserved for me, of weary ways or golden days before His face I see. Amen. Come on, sing on. But I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Amen. He ransomed me. Amen. First verse. Sing. It's a sweet and blessed story of the Christ who came from glory just to rescue me. Come on. From sin and misery, He in loving kindness sought me, and from sin and shame had brought me. Hallelujah, Jesus ransomed me. Hallelujah, what a Savior who can take a poor lost sinner, lift him up from miry clay and set me free. I will ever tell the story, shouting glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus ransomed me. Second verse now. From the depths of sin and sadness to the heights of joy and gladness, Jesus lifted me in mercy full and free. With His precious blood He bought me, when I knew Him not He sought me. Hallelujah, divine He ransomed me. Amen. Hallelujah, what a Savior who can take a poor lost sinner, lift him up from miry clay and set me free. I will ever tell the story, shouting glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus ransomed me. From the throne of heaven's glory, oh, the sweet and blessed, the lost and sin and woe, into liberty, all glorious trophies of His grace, victorious evermore, rejoicing here below. Amen. Hallelujah.
Hallelujah, what a Savior, who for the sinner, lift him from the miry clay and set me free. I will ever tell the story, shouting glory, 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 hallelujah, Jesus ransomed me. Amen. Do you believe that? Say amen. Amen. Love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard a despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me. Amen. When nothing else could help, love lifted me. It's your verse now. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises ring. Amen. Love so mighty and so true merits my soul's best song. Faithful, loving service suit to Him belong. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Last verse now. Souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Come on, sing on. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Amen. Before we go to the last song, let's pray. May I call on Brother Julius to lead us in opening prayer. Manalangin po tayo, dakilang Diyos sa mga pagpala. Salamat po sa inyong gabay, Panginoong Ama, sa araw-araw na aming pong pamumuhay, mga gawaing, mga trabaho, mga ministeryong Yes. ginampanan, Panginoon Diyos. Magpapasalamat po kami sa malayang itong sandali na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, for the freedom that we have, that wherein we can gather together, dear God, to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for salvation. Thank you, Lord, for Amen. the guidance of your Holy Spirit in our lives, dear God. Thank you, Lord, for all the blessings that you have given to all of us, dear God. Amen. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming mahal na bayan, Panginoon. Patuloy po kayong siyang mangunguna, Panginoon, sa kaguluhan, sa lahat ng mga nababalitaan namin, Ama. Dalangin namin ang iyong pangunguna. At alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay nasa inyong karunungan, Panginoon, sapagkat kayo ay sovereign, dear God.
Bless us, dear Lord God, as we continue on with our worship tonight. Bless us once again with the message that we are about to hear from thy servant, dear God. Bless Amen. him, anoint him Yes. with your Holy Spirit. Salamat po sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's sing this song, In the Sweet By and By. Amen. There's a land that is fairer than day. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for a blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet On the chorus, one more time. beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. What a promise. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Amen. Please remain standing while we read God's Word. Tawagin po natin ating mga kapatid. Amen. Atin pong basahin ang Book of 2 Kings chapter 2 verse 1 to 25. Basahin po natin ito ng buong puso. Basahin natin ito ng salitan. At sabay-sabay po tayo sa verse 25. Verse 1, At nangyari nang isasampa ng Panginoon si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo na si Elias ay yumaong kasama ni Eliseo mula sa Gilgal. At sinabi ni Elias kay Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Bethel, at sinabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Sa gayoy bumaba sila sa Bethel. At nilabas ng mga anak ng mga propeta na nasa Bethel sa Eliseo at nagsipagsabi sa kanya, talastas mo ba na ihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong ulo ngayon? At kanyang sinabi, oo, talastas ko, pumayapa kayo. At sinabi ni Elias sa kanya, Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jericho. At kanyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Sa gayoy nagsiparoon sila sa Jericho. At nagsilapit kay Eliseo ang mga anak ng mga propeta na nga sa Jericho at nagsipagsabi sa kanya, talastas mo ba na ihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong mga ulo ngayon? At siya'y sumagot, oo, talastas ko, pumayapa kayo. At sinabi ni Elias sa kanya, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jordan. At kanyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. At silang dalawa ay nagsiyaon. At 50 sa mga anak ng mga propeta ay nagsiyaon at nagsitayo sa tapat nila sa malayo. At silang dalawa ay nagsitayo sa tabi ng Hordan. At kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop at hinampas ang tubig
At nahawi dito at doon, na anupat silang dalaway nagsidaan sa tuyong lupa. At nangyari, nang sila'y makatawid, na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo, bago ako hiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, isinasamo ko sa iyo, na ang iyong ibayong bahagi ng iyong diwa ay sumaakin. At sinabi niya, ikaw ay humingi ng mabigat na bagay, gayon may kung makita mo ako pagka ako'y inihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Ngunit kung hindi ay hindi magiging gayon. At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy, ay nagsalitaan, narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa, at si Elias ay sumampas sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, Ama ko, Ama ko, mga karo ng Israel, mga ngabayon niyaon, at hindi na niya nakita siya. At kanyang hinawakan ng kanyang sariling kasuotan at hinapak ng dalawang hati. Kinuha rin niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya, at siya'y bumalik at tumayo sa tabi ng pampang ng Hordan. At kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya, at hinampas ang tubig, at sinabi, saan nandoon ang Panginoon, ang Diyos ni Elias, at nang kanyang mahampas naman ang tubig, ay nahawi dito at doon, at si Eliseo ay tumawid. At nang makita siya ng mga anak ng mga propeta na nasa Jericho sa tapat niya, ay kanilang sinabi, ang diwa ni Elias ay sumakay Eliseo, at sila'y nagsiyaon na sinalubong siya, at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. At kanilang sinabi sa kanya, narito ngayon, sa iyong mga lingkod ay may 50 malalakas na lalaki, isinasamo namin sa iyo na payaunin mo sila at hanapin ang inyong Panginoon. Baka sakaling itaas ng Espiritu ng Panginoon at ihagis sa isang bundok o sa isang libis. At kanyang sinabi, huwag kayong magsipagsugo. At nang kanilang pilitin siya hanggang sa siya'y mapahiya, ay kanyang sinabi, magsipagsugo kayo. Sila'y nagsipagsugo nga ng 50 lalaki at hinanap nilang 3 araw, ngunit hindi nasumpungan siya. At sila'y nagsibalik sa kanya, samantalang siya'y naghihintay sa Jericho, at kanyang sinabi sa kanila, di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong magsiyaon? At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Eliseo, tingnan mo, isinasamo namin sa iyo na ang kalagayan ng bayang ito ay maligaya, gaya na nakikita ng aking Panginoon, ngunit ang tubig ay masama at ang lupa ay nagpapalagas ng bunga. At kanyang sinabi, dalhan ninyo ako ng isang bagong banga, at sidla ninyo ng asin, at kanilang dinala sa kanya. At siya'y naparoon sa bukal ng tubig, at hinagisan niya ng asin, at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, aking pinabuti ang tubig na ito, hindi na magkakaroon mula rito ng kamatayan pa o pagkalagas ng bunga. Sa gayoy bumuti ang tubig hanggang sa araw na ito, ayon sa sinalita ni Eliseo na kanyang sinalita. At siya'y umahon sa Bethel mula roon, at samantalang siya'y umaahon sa daan, may nagsilabas sa bayan ng mga bata, at tinuya siya, at sinabi nila sa kanya, umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo, umahon ka, ikaw na nakalbo ang ulo. At siya'y lumingon sa likuran niya, at nangakita niya, at sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon. At dooy lumabas ang 2 usong babae sa gubat, at lumapa ng 42 bata sa kanila. Sabay-sabay po tayong lahat. At siya'y naparoon sa bundok ng Carmelo mula roon, at mula rooy bumalik siya sa Samaria. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita, at maaari na po tayo makaupo lahat.
Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Kahit kailan, di ka nagkulang. Amen. Tunay po na ang Diyos natin ay hindi nagkukulang kahit kailan. Amen. Kaya naman, paalala muli sa atin, tuwing tayo nakakalimot, alalahanin natin mayroon tayong Diyos na hindi nakakalimot sa atin. Amen. So, sa anumang ating paglilingkod, sa anumang ating gagawin, sabi nga ng Bible, do it with all thine might, with all thine heart, no? With all thy strength, as unto the Lord. Amen? Dahil hindi para sa tao ang ating ginagawa, kundi para sa ikapupuri ng Panginoon. Kaya nga, masumpungan po tayo patuloy ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos na laging may galak sa puso na naglilingkod sa Kanya. Amen?
para po tayo ay, kasi nga sabi ng Biblia sa Romans chapter 14 verse 12, ano po bang pananagutan ko sa Panginoon, no? Anong sabi ng Bible? So then, every one of us shall give account of himself to what? To God. Hindi sa tao tayong mananagot, kundi sa ating Diyos, no? Kaya, lagi nating iisipin, sisikapin, na nung tayo ay maligtas, amen, we are saved to serve. Amen? At yung buhay na yan na mayroon tayo na ibinigay ng Panginoon, kahit saan tayo magpunta, hindi na po yan maaalis yung pagiging anak ng Diyos. Dahil tayong lahat ay ligtas na, kalakip na po yan, na kahit kaya nga minsan nakakahiya, tayo ay napupulaan. Baptist ka pa naman. Pa-Bible ka pa. Pero walang pinagbago, walang pinagkaiba yung buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon, ang tunay na ligtas, sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 15. Di ba? Anong sabi doon? If any man be in Christ, he is a new creature. May nagbago na po ba sa buhay natin nung tayo naligtas? Amen? Amen. May nagbago na po. Di ba? All things are passed away, and behold, all things are become new. Kaya, sabi nung, iisipin natin lagi, ang Diyos mula nung tayo ay iniligtas, kahit kailan ang Diyos natin nandiyan, gumagabay, at hindi nagkukulang. Sapagkat, God is faithful to His promise. Amen? Kaya hindi nagkamali ang Diyos, tayo ay iligtas at ilagay sa Kanyang iglesia. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy na ang Diyos nagliligtas at gumagamit ng mga anak ng Diyos na handang sumunod sa Kanyang kalooban. Amen? Kaya patuloy po tayong maging malapit sa Panginoon because we know that our time today, no, ang ating panahon ngayon, no, ito po ay hindi na panahong paganda ng paganda. Sabi ng Bible, perilous time has come. At andyan na po yung mga sign. Amen? Andyan na yung mga sign. Nawa, nagigising na tayo. At tayo po ay nakikita natin yung nangyayari sa ating paligid. Yan po'y nakasulat sa salita ng Diyos. No? Kaya wag po tayong patulog-tulog, wag po tayong parelax-relax, maging mapagbantay po tayo sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. No? Kaya salamat sa Kanyang kabutihan, patuloy na tayo, Kanyang hinahamon at pinapalanan. Ngayong gabi po, mayroon po tayong muling kapatid na isang kabataan. No? Matagal na po siyang madalo ng church, but he got saved last 2018. No? 2018. So, ilang taon pa lang po siyang saved? 7 years. Amen? Hindi 2,000 years ago. Okay? 7 years. Siya ay isang mananampalataya. Pero ang kanyang, bata pa siya, dumadalo na sa simbahan, at ayon sa kanyang patutuo, hindi siya na-save dito sa church. Na-save siya sa school na habang mayroon siyang kaibigan na taga-ibang simbahan na nag-share ng salita ng Diyos at nagkwento patungkol sa isang sitwasyon ng kanyang pamilya at doon na umpisahan yung about sa kaligtasan. At doon niya naunawaan at nakilala ang Panginoon. Doon siya tinagpo ng Panginoon. Kalain mo yun, ano? Pwede pong mangyari na kahit tayo matagal nang dumalal sa church is ang katotohanan, hindi pa pala tayo talaga totoong saved. Amen? Kahit laking Sunday school. Kaya napakahalaga po dahil ang sabi nga, ang kaligtasan, it is individual. Dapat ikaw personal mong na-encounter, na unawaan mong ikaw makasalanan, at ikaw ay humingi ng tawad at nanampalataya sa Panginoon. At sang sabi ng Biblia, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ngayong gabi, tawagin po natin ating kapatid at tayo po magsitayong lahat. Bigyan po natin siya ng mahabang panahon para
makapagbahagi sa atin at tayo hamunin. Handa na po ba ang lahat makinig? Amen? So pag tama po ang sinasabi, tayo po ay magsalita ng malakas na amen. Kapatid, tawagin po natin ating kapatid, Brother Aaron Serna. Preach to us tonight. Thank you, Sir Benji. Buksan po natin ang ating Bible in Mark chapter 10. Salamat po sa introduction na yun. At buksan po natin ang ating Bible sa Mark chapter 10, verse 42. Mark chapter 10 and verse 42. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Sige po. Ako na lang po ang magbabasa. Sundan nyo na lang po ng inyong mata. Mark chapter 10 verse 42. But Jesus called them to him and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister. And whosoever of you will be the chiefest shall be the servant of all. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Let us pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po ako ng pribilehiyo upang makapagturo ng inyong salita. I'm not worthy, Panginoon, I'm not deserving, but salamat po sa iyong biyaya, ako po ay makakatayo sa harap ng pulpito. Panginoon, dinadalain ko po na mangusap po kayo sa mga makakapakinig at patawarin niyo po ako, Lord, sa lahat ng mga nakikita niyong kasalanan sa aking isip, sa aking puso at sa aking mga nagawa. At bless niyo po ang araw na ito. Salamat po sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po ang lahat. At magandang gabi po sa ating lahat. Tinanong ko po si Sir Benji kanina kung hanggang anong oras ako. Sabi ni Sir Benji, gantong oras. Kasi po yung hinanda ko hanggang Sunday. Okay lang po ba sa inyo yan? Joke lang po. Okay, so yun nga po ang sabi ni Sir Bench. Onting background lang po, baka hindi nyo pa po kami kilala na mga sir na ako po ay anak ni Brother Alan Serna. Kung kilala nyo po siya, ngayon po, nandun na siya sa langit. Okay, 2018 po siya namatay. Then sabi po ayon po sa aking testimony, grade 8 po ako nung ako ay naligtas sa Lakeview. Ngayon po, yung teacher ko po, math teacher siya. Hindi ko po alam ba't siya nagturo bigla ng gospel. Math tapos bigla nagturo. So, naging alam niyo po, naging interesado kayo. Pero sa madaling salita, nakinig ako, nalaman ko kung ano yung mga kasalanan. Doon ko nalaman na kailangan ko ng tagapagligtas. And ayun po, naligtas ako sa biyaya ng Panginoon at ngayon po, nakasali sa mga ministry, unti-unting lumago. Ngayon po, nabigyan ng pribilehiyo na makatayo sa inyong harapan. Lahat po nang natayo dito sa harapan, it's always a privilege. Dahil po walang worthy po dito. Lahat po tayo pantay-pantay, lahat tayo makasalanan. But only by the grace of God, we can preach the word. So, ito po ang pag-aaralan natin ay nag-start on verse 32. Okay? Ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo ay papunta sa lugar ng Jerusalem. Ngayon, si Jesus po ay ang nagli-lead sa kanila. Okay, on verse 32, Mark 10:32, and they were in the way going up to Jerusalem, and Jesus went before them, and they were amazed. Okay? Po, pansinin niyo po yan ha. Jesus went before them, and they were amazed. And as they followed, they were afraid. Diba? And he took again the 12 and began to tell them, thank you, Brother Francis. And he took again the 12 and began to tell them what things should happen unto him. Notice po, nung una, sila ay na-amaze. Pero nung sumunod na mga passage, natakot na. Bakit kaya? Dahil po, ang lugar na Jerusalem, yan po yung time na si Jesus Christ, malapit na siyang ipako sa krus. Sa Mark chapter 8 and verse 31, hindi na po natin babasahin, at saka Mark chapter 9 and verse 30,
Sinasabi ng Panginoong Hesus, darating ang time na ako ay ipapako sa krus, tuduraan, aasarin, ano mo magagawin sa akin? At pero pagkatapos ng pangatlong araw, ako ay mabubuhay uli. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Pero hindi niya pinapangalanan yung lugar. But on this verse, sinabi ng verse 33, Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be delivered unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles. So ibig sabihin, yung lugar na Jerusalem, nag-aantay sa kanya yung mga Pariseyo, yung mga Saduseyo, na kating-kating na siyang patayin. Sa madaling salita. Kaya nung una, sinabi doon, they were amazed. Na-amaze yung mga nasunod sa kanya. Bah, grabe ang tapang na ito ng Panginoong Hesus. Walang kinakatakutan. Pero nung malapit na sila, they were afraid. Natakot. Pero knowing that Jesus Christ is the Son of the living God, pumunta pa rin siya. He go on. Kasi ito ay kasama sa prophecy. Ngayon, down to verse 35, nagtanong si James and John, na son of Zebedee. Tinanong niya, Lord, pwede ba kaming humiling? Lord, pwede ba kaming humiling? Ang sabi naman ni Jesus Christ, ano ba yung kahilingan nyo? Verse 36, ano ba kahilingan nyo? Sabi ng dalawa, Lord, pagkaloob mo sa amin na mga upo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Ibig sabihin, yung dalawa, humihirit. Gusto mo po sa gilid ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang tanong ni Jesus Christ, kayo ba? Kaya nyo bang sapitin yung sasapitin ko? Diba? Verse 38, you know not, can you drink the cup of that I drink of, and be baptized with the baptism that I baptize with? Kaya nyo ba yung sasapitin ko? Hindi man niya po direkta na sinabi, pero nandun yung essence, kaya nyo ba talaga? Anong sagot nung dalawa? We can. Aba, grabeng result nung dalawa. Kaya daw nila. Ngayon, sabi ng Panginoon sa verse 40, But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared. So yung pag-upo sa kaliwa at kanang kamay niya, hindi yun para sa kanya. Yun ay office ng Father, God the Father. So, syempre, yung dalawa, humirit. Pagdating sa verse 41, ayan yung 10, nagalit. Kasi yung dalawa, gusto umangat. Gusto doon sa kanan at kaliwang kamay. Kaya yung 10, nagalit. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, verse 42 sa Tagalog, at sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi, nalalaman nyo na yaong mga inaaring mga pinuno na mga hintil ay nangapapa sa Panginoon sa kanila. At ang kasinilay at sa kanila'y mga dakila ay nagsasigamit ng kapahamalaan sa kanila. Ang gustong sabihin ng Panginoong Hesus dito, yung leadership, kapag ikaw ay lumabas, kung sino yung pinakamagaling, pinakamatalino, pinaka-pogi, kung may ganun man, siya yung mataas. Okay? The lordship. Pero, in the kingdom of God, sabi ng Panginoon ng verse 43, But whosoever will be great among you shall be your minister. Ibig sabihin, kung gusto mong umangat dito, kailangan mo maglingkod. Kaya ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay the servant's heart. Amen? The servant's heart. As Christians that are saved because of the blood of Jesus Christ, we are once bondage by sin. Tayo pong lahat ay alipin ng kasalanan. Sabi ng John 8:34, we are servants of sin. Whosoever committed sin is a servant of sin. We are on Satan's side because we do not have Christ in our heart. Tayo pong lahat ng mga makasalanan, tayo ay alipin ng kasalanan.
But thanks be to God, He redeemed us on the penalty of sin. Di ba po? Paimpyerno tayo eh. Paimpyerno tayo. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa Kalbaryo, tayo ay tinubos ng kanyang dugo. Hindi lang po yun. To satisfy God's wrath to sins, He became the propitiation for our behalf. Imagine, tayo dapat yung ipako sa krus, pero inako ni Kristo. Ginawang pampalubang loob to satisfy God's wrath. Bakit niya ginawa yon? Because He loved us. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya sa crusade, ang battle cry natin, mahal ka ng Diyos. Di ba? Ngayon, hindi lang po tayo niredeemed ng Panginoon. Hindi lang siya naging propitiation para sa atin. He also sanctified us. What is sanctification? Meaning to set apart for special use. Okay? Positionally, we are sanctified because of what Christ did on the cross. 1 Corinthians chapter 6 verse 11, hindi na po natin babasahin yan. But progressively, we continue to grow in holiness. So lahat tayo dito, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Sabi nga ng pastor, ating pastor, we are under construction. Okay? Dahil wala pa tayo sa langit. And the final sanctification is glorification. Na hindi na natin, sabi nga ng Revelations, wala ng luha, wala ng sakit na kayang dumapo sa atin. That's why God calls us for a special purpose. And that is to serve and glorify Him in our life. Amen? Ephesians chapter 2 verse 10. Sige po, ano po sa ano. Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Tayo po ay niligtas para sa isang layunin. At yon ay ang layuning maglingkod sa Panginoon. Jesus Christ gave us the blueprint on how we will serve God. Pinakita ng Panginoong Hesus kung paano tayo maglilingkod. Di ba po? Anong ginawa niya? Nagpagaling siya ng mga may karamdaman. Ba? Binuksan niya yung mga mata ng bulag. Nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi lang yun. Nagpakain siya ng maraming tao. Para meron tayong model kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. He demonstrated us how to hate sins but love the sinners. Diba? The God of all things took form of a servant just to give His life for us. Imagine, Jesus Christ, ang Diyos na may likha, ang Diyos na kaitaas-taasan, bumaba dito sa lupa para lang iligtas tayo. Anong pagmamahal ang merong yon? Anong puso yung meron yon? Yon ang puso ng alipin. That is a servant's heart. Kaya 3 puntos lang po ito. Mabilis lang po ito kapag meron po ako naririnig na amen. Ay, mahina po. 3 puntos lang po ito kapag may naririnig akong amen. Yun. Sige po. What are on the servant's heart? Mark chapter 10 verse 43. Sabi doon, but so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister. Ang number 1 po natin, what are on the servant's heart? Is a heart with humility. A heart with humility. Ang Greek word po ng humility ay tapeiноprosunne. Means humility, lowliness of mind, or modesty. Ayan, nandiyan po sa screen. Ito ay compound word ng tapeino. Ang ibig sabihin po ng tapeino, lowly or humble. Ngayon, yung kabila naman ay prosune, meaning mind or understanding. Kaya po kapag pinagsama mo yan, lowliness of mind sa Greek. Okay? Makikita natin na si Jesus na creator of all things, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, took form of a servant just to save us. Grabe po. Minsan po, iniisip ko, Lord, bakit ba kailangan kaming iligtas? Bakit pa kailangan bumaba ka dito? Because of
His love to us. At hindi po natin kayang maarok yung pagmamahal ng Diyos. Na kahit po tayo mga makasalanan, iniligtas ng Panginoon para sa isang gawain. Okay? It speaks of humility that we should also have. Okay? The servant's heart has the heart with humility. Jesus Christ has the heart with humility. Okay? Buksan po natin yung Isaiah chapter 9 verse 6. Okay? Isaiah chapter 9 and verse 6. Sabi po dyan, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Alam niyo po, yung mga Israelites, bakit sila galit na galit kay Jesus Christ? Kasi nag-e-expect sila ng isang conquering king. Nag-e-expect po sila na isang hari na ililigtas sila. Conquering, kumbaga. Pero, sila ay na-disappoint nang nakita nila si Jesus Christ bilang isang suffering king. Okay? Prinapisay ito ni Zechariah. Okay? Zechariah chapter 9 verse 9. Okay? Sabi dito, "Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt of the foal of an ass." Ibig sabihin, prinapisay ni Zechariah na merong isang hari na dadating, na siya ay matuwid. At siya ay nakasakay sa isang donkey. Hindi sa kabayo. Sa isang donkey. Makita natin yan sa Matthew chapter 21 verse 5. Matthew chapter 21 verse 5. Sabi ng Panginoong Hesus, "Tell ye the daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass." Grabe po, no? Hindi ang ine-expect ng mga Israelites ay yung katulad ni Robin Padilla na pak. Diba? Nakasakay sa kabayo, white horse, merong shield, may armor. Malaki ang espada, golden sword. Yun ang ine-expect nila kasi conquering king eh. Ngunit ang Panginoong Hesus, sakay, isang donkey. At hindi lang donkey, young donkey. Yan po ang ibig sabihin ng a colt the foal of an ass. Kaya galit na galit ang mga Israelites, hindi nila matanggap na bakit ganun, bakit suffering king, hindi conquering king. Pero alam po natin na si Jesus Christ ay isang suffering king, but later on, He conquered death for us to be saved. He became a conquering king, at ngayon nasa langit po siya. Okay? Jesus Christ showed humility by riding on a young donkey instead of a glamorous suit and a golden sword like what we see in movies. It is in His heart that He came to this world not for riches and glory, but for fulfilling His Father's will and for us to be saved. Ang Panginoon po, hindi siya pumunta dito para sa kayamanan o katanyagan. Hindi po siya pumunta dito. Bumaba dito siya sa lupa para tayo iligtas. Okay? Para ito pa rin kung ano yung inutos sa kanya ng Diyos, ng kanyang Ama. Diba? Kaya tayo po, bilang si Jesus Christ ay isang humble man, a humble God, we should be humble too. Kaya saan po ba tayo magiging humble? Okay? Where should we be humble? Letter A, humility in success. Matthew chapter 23 verse 12. Matthew chapter 23 and verse 12. Sabi po doon, "And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted." Kung sino man ang nagpapakataas, ano mangyayari? Ibababa. At kung sino man ang nagpapakababa, anong gagawin? Itataas. Christ being in the highest showed to us that when we are in the situation, we are successful, we should have humility. Dapat po sa lahat ng oras, kung tayo po ay ilagay ng Panginoon sa success, kung tayo po ay ilagay ng Panginoon sa katanyagan,
Kung ang Panginoon ilagay tayo sa napakagarbong sitwasyon, we should always be humble. Because God is the reason of success. He is the author of success. Kaya dapat po maging humble lang tayo dahil ang lahat ay nanggagaling sa ating Diyos. Romans chapter 12 and verse 3. Ito, kilala niyo naman po si Apostle Paul, di ba? Siya ang sumulat ng karamihan sa New Testament. Pero grabe po yung, tignan niyo po kung ano yung puso niya. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Through the grace given unto me. Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, kaya tayo matagumpay. Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakakapagpatuloy. Kaya dapat maging humble lang po tayo. Diba? Sino po dito alam yung manananggal? Alam niyo po ba yung manananggal? Huwag po kayong tumingin sa katabi niyo, hindi po yung manananggal. Alam niyo ba yung manananggal? Di ba po ang mga manananggal, may ipapahid na langis, di ba? Tapos yung, ano yun? Yung lower body niya, biglang mahahati, tas lilipad na siya. Di ba po ganun ang manananggal? Yung lower body niya may iwan sa lupa, tapos yung up body, kung saan na nakakapunta, napunta na sa bubong. Pero meron po tayo makikitang wisdom dyan eh. Bakit po? Gaya ng mga manananggal. Diba? The more na mataas ang ating naaabot, the more na dapat ang paa natin nasa lupa pa rin. Diba po? Let's be humble. Diba? Kaya maging manananggal tayo. Joke lang. Joke lang po, joke lang. Diba? Isa pa po, God doesn't use a perfect person. Hindi po gumagamit ang Diyos ng perpekto. Hindi po gumagamit ng Diyos ng pinakamagaling. God uses an imperfect person for a perfect reason. Diba po? Biyaya ng Diyos, tayo pong lahat ay nandito. Biyaya ng Diyos, may mga nakaupo dyan. Biyaya ng Diyos, may mga nakakatayo dito. It's only by the grace of God. Kaya niya pong alisin lahat ng meron tayo. Kaya let's be humble. Let's be humble. Just serve with a humble heart. Letter B. Saan po ba tayo dapat maging humble? Okay? Letter B. Humility and sufferings. Humility and sufferings. Philippians chapter 2 verse 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ito pong Philippians chapter 2 chapter 2. Pag nababasa ko po ito, lagi pong nakikita ko yung sarili ko na ang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, bumaba dito sa lupa. Tas ako magmamayabang? Ano ako? Di ba po? Nakikita ko lagi yung sarili ko. Kaya lagi ko, Lord, kung naging mayabang ako, forgive me. Kung naging ma-pride ako, forgive me. Diba? And became obedient even the death of the cross. During trials, we tend to blame others because of what is happening to us. We tend to make others accountable to our suffering. Minsan po, tayo, bilang mga tao, minsan naiisip nating sisihin na lang iba. Ay, kaya ganito kasi it's siya ito kasi. Ay, kaya kami nabangga kasi yung driver ganito eh. Kumbaga naghahanap tayo lagi ng masisisi. Pero tinuturo ng Diyos, ang Panginoon nga, siya ang pinaka nag-suffer ng most. Diba? Christ, the one who suffered the most, teaches us to have a humble heart in times of trouble. Okay? Meron po isang kwento. Yan, meron po isang kwento sa isang Kristiyanong pamilya. Ngayon, noong 1940 po, panahon ni Hitler to Panahon ni Hitler, inuubos ang Hudyo. Ngayon, meron pong isang pamilya na pinapasok nila sa kanilang bahay yung mga Hudyo.
Ngayon, they built a secret hiding place in their home behind a bedroom wall na kayang magpapasok ng 6 na tao. Ngayon, they provided food, fake IDs, and a shelter to Jews. Okay? Gumawa sila ng ganon para maprotektahan yung mga Hudyo nung time na sila ay pinapersecute. Ngayon, dumating yung time na nahuli sila. Ito ay isang Kristiyanong pamilya. Nahuli sila. Ngayon, ang pangalan po pala ng ng pamilya na to ay si Corrie ten Boom. Kung kayo po ay familiar sa kanya, si Corrie ten Boom. Okay? Meron siyang kapatid na ang pangalan ay Betsy. Okay? Betsy. Nahuli sila. Nung nahuli po sila ay dinala sa isang concentration camp ng mga babae. So doon sa prison na yon ay punong-puno ng fleas. Ano ba sa Tagalog ang fleas? Garapata. Hindi lang yon, pinagtatahi po sila ng mga uniform ng mga Nazi sa napakalamig na area. At hindi lang po yon, araw-araw silang ginugulpe ng mga guard, mga prison guard. So, lahat po yun naranasan nila. Pero po, despite the suffering, Betsy remained full of faith and humility. In-encourage niya po si Corrie ten Boom. Sabi niya, magpasalamat ka sa Diyos kahit sa mga garapata. Kasi, ginagamit ng Diyos yung garapata para hindi makapasok yung mga gwardiya dun sa selda nila eh. Kasi dun sa selda nila, nag-hold sila ng Bible study. Kaya ngayon, yung mga guard, hindi makapasok kasi garapata nagkakalat eh. Kaya sabi ni Betsy, magpasalamat ka sa lahat ng dumating. Dumating yung araw na si Betsy ay namatay. Okay? Namatay siya dahil sa malnutrition and abuse. Ngayon, ang sabi niya sa kapatid niya, we must tell them what we have learned here. We must tell them that there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Walang anumang hukay na mas malalim kesa sa pagmamahal ng Diyos. Later on, si Corrie ten Boom ay nakalaya. Ngayon, nung siya ay nakalaya, nag-share siya ng gospel, merong isang guard or merong isang tao na lumapit sa kanya. Yun yung guard sa prison na yun. Alam niyo po, nung nakita ni Corrie ten Boom yung guard na yun, nag-flashback lahat. Yung pambubugbog sa kanya, yung pananakit sa kanya, pagmumura sa kanya, dumating pulo yung lahat. Kumbaga, kung ako po, baka masapok ko kaagad yun, makita ko pa lang. Kasi sobra yung ginawa eh. Pero alam niyo po ang sabi niya, forgiveness is an act of the will, and the will can function regardless of the temperature of the heart. Forgiveness is an action. Diba? Na kahit na malamig yung puso mo, kahit na ayaw mo magpatawad, inutos ng Diyos, kailangan mo magpatawad. You should forgive. Na pinapakita pagpapakita ng isang humility. Pinapakita niya yung pagpapakababa. Na kahit siya ay dinusta, inapi, siya pa rin ay nagpapakababa. Gaya ng Panginoong Jesus. At marami pa po na character sa Bible. Okay? If we give God the faith and the trust that we have during times of suffering and remain humble, there will be a new story to come. Amen? Number 2, a heart with compassion. Diba? Ang Panginoong Hesus, hindi lang siya may puso na mapagkumbaba, siya rin po ay may puso na may compassion. Compassion comes from the Greek words splagnizomai, conveys a deep visceral feeling of compassion or pity. Ang compassion po, ibig sabihin ay mercy with action. Hindi ka lang basta naawa, ay, nakita ko si ganito walang pagkain, naaawa ako. Iba po ang compassion. Ang compassion, nakita ko si ganito walang pagkain, bigyan ko nga. Yun ang compassion. Ang Panginoong Hesus, siya ay na-move with compassion. Di ba? Saan po yun? Pakita natin. Where does Jesus showed compassion? Matthew 14:14. Matthew 14:14.
And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion toward them, and He healed their sick. Yung mga may sakit sa desyerto, siya ay nagkaroon ng compassion doon. Ito po ay after ng pagkamatay ni John the Baptist. Ngayon, pumunta siya doon, at nakita niya yung mga tao, siya ay na-move with compassion. So, ano nangyari? Anong ginawa niya? Alam naman po natin kung anong kwento nito. He performed the feeding of 5,000. Because of His compassion. The mercy with action. San pa? Matthew 15:32, to the multitude that followed Him. Okay? Minsan po ang famous lang lagi lang nating naririnig na kwento ay yung feeding of 5,000. Pero sa Bible po, meron ding feeding of 4,000. At dito po yan sa Matthew chapter 15 and verse 32. Ngayon, ang ginamit naman, 7 loaves and a few little fishes. To the multitude that follow Him. And where does Jesus showed compassion? Romans 5:8. To us. Di ba? Kundi sa habag niya, Romans 5:8, but God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Because of His compassion to us, we were saved. Kaya bilang tayo, napakitaan ng compassion, dapat po maging compassionate din tayo sa iba. Saan tayo magkakaroon ng compassion? Letter A, compassion in lost souls. Magkaroon po tayo ng compassion sa mga kaluluwang hindi paligtas. Like us who are once sinners destined to be on hell, we are going to hell because of our sins. But there is someone who shared to us the gospel. Di ba? Meron isang tao nag-share sa atin ng gospel. Merong isang tao nagbigay ng kanyang oras, ng panahon para tayo ay share ng gospel. Kaya marapat lamang na bilang tayo ay mga alipin ng Diyos, we should also show compassion to others, to the lost souls. Dahil tayo din naman, meron ding nagkaroon ng compassion para sa atin. Amen? Letter B, compassion in fellow believers. Okay? Hindi lang po sa mga kaluluwang hindi paligtas, kundi po bilang bilang simbahan, dapat po tayo meron tayong compassion sa bawat isa. Okay? As a Church of Christ, as a servant of the living God, we must have a compassion with one another. Bilang simbahan, dapat po tayo ay magtulungan. Hindi po dapat tayo magsiraan. Di ba? Bilang simbahan, dapat po tayo ay magpalakasan. Hindi yung mahina na yung kasamahan natin, igagano pa natin, pak. Di ba? No. We should have compassion to each other. Practice love before hatred. Understanding before judgment. And empathy before insensitivity. Bago natin gawin kung ano man po yung dapat natin gawin, let's practice compassion. Bakit? Because people don't care how much you know, but they will know how much you care. Alam niyo po ang mundo, hindi naman nila alam yung theology natin eh. Hindi naman nila alam kung ano yung dapat nating mga lessons natin eh. Pero nakakaintindi sila ng pagmamahal at empathy. Okay? People cannot know our doctrines and theology, but they can know Christ's love and empathy. Lastly, yan, medyo lumagpas ako. Lastly, okay? A heart with sacrifice. Hindi lang ang Panginoon merong puso na mapagkumbaba. Hindi lang siya merong puso na mahabagin. Siya rin po ay may puso na merong pagsasakripisyo. Mark 10:45, sabi doon, di ba? Jesus Christ, the Son of the living God, the model of servanthood and leadership, gave His life a ransom for many. Mismo ang anak ng Diyos ay nagpakailipin para tayo ay maligtas. Sinakripisyo niya yung kanyang buhay para tayo ay maligtas. That is why we need to make also a sacrifice for God.
to show His great love to us so we can enjoy the gift of salvation. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. He shows that as a servant, we need to sacrifice something. Kung ang Panginoong Hesus sinacrifice niya yung kanyang buhay, bilang mga alipin ng Diyos, tayo rin dapat ay may sakripisyo. Letter A, our desires. Our desires. Luke chapter 9 and verse 23. And He said to them all, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Diba? Bilang alipin ng Diyos, kailangan mong laging i-deny yung sarili mo. Kung gusto mong sumunod sa Panginoong Hesus, if you want to be a servant of Him, you will always deny yourself. Kahit mahirap. Mahirap po ito eh. Gusto mo gawin yung ganito. Pero ayaw ng Panginoon yun. Kailangan mo i-deny yung sarili mo. And take up His cross daily and follow me. We all have desires in ourselves. We all have desire to be rich, to be happy, to be successful. But listen, the ultimate and the most important desire that we can have is to desire to do the will of God. Yun po yung in-desire natin. Kung paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Okay? Alam ko po, hindi tayo lahat tinawag bilang maging pastor. Hindi rin po tayo tinawag bilang mga missionary. Hindi rin po tayo tinawag bilang mga Sunday school teacher. Pero tinawag tayo ng Diyos para i-share ang kanyang salita. Kaya, let's have a desire to share the gospel of Christ. Kung kayo po hindi pa marunong mag-share ng gospel, desire. Doon naman nagsisimula ang lahat eh. Desire. Kung kaya natin mag-desire na magkaroon ng sasakyan, you should also desire to share the word of God. Diba? Kung tayo kaya mag-desire ng isang napakagandang babae, desire also to share the word of God. Sabi ng Matthew 6:33, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Diyos at yung mga desire natin, tutuparin niya kung yun ang kagustuhan niya. Amen? What will we sacrifice? Letter B, our life. Ang ating buhay. Romans chapter 12 and verse 1. Anong sabi ng Romans chapter 12 and verse 1? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Itong buhay natin, nung tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, hindi na to atin. Hindi na po ito atin. Pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Kaya sabi po nung last Sunday sa preaching natin with Sir Julius, di ba sabi niya, kaya hindi ka na pwedeng, ano anong masamang espiritu? Sapian. Kasi pagmamay-ari ka na ng Diyos. So bilang mga pagmamay-ari ng Diyos, let's give our sacrifice. All that we do, all that we act, must be a living and an acceptable sacrifice to God. Dapat po ang buhay natin maging living sacrifice sa harap ng Panginoon. Hindi ko man po lahat alam kung anong ating motibo, bakit po tayo nakapupunta sa simbahan. But God knows. He knows all things. He knows our secrets. And He knows kung ano man po ang mga bagay na ginagawa natin. Because God is a omnipotent God, omniscient God. Wala pong lihim sa Panginoon. Kaya itong buhay natin, ipagamit natin sa Kanya ng tama. Ipagamit po natin sa Kanya ng tama. As a conclusion, amen? As a conclusion, you don't need a high position, a title, or great acclaim to serve the Lord. What truly matters is a heart that is willing to serve God and others. Hindi po natin kailangan ng leadership position para maglingkod. Hindi po natin kailangang maging successful muna para maglingkod. Hindi po kailangan nandito na tayo para tayo maglingkod. Ang Panginoon tumitingin sa puso. Kaya marapat lamang na magkaroon lang tayo ng puso na handang maglingkod sa Kanya. Why? Because that is the servant's heart.
Amen? Kaya marami pong salamat sa pribilehiyo na makatayo sa inyong harapan. Bagamat hindi po karapat-dapat, hindi deserving, but only by the grace of God ay nakakatayo po sa inyong harapan. Marami pong salamat sa pribilehiyo ito, Pastor. Thank you so much po sa privilege nito. And to God be all the glory. Marami pong salamat. Amen. Ang the people say? Pinagpala po ba tayo ng salita ng Diyos? May natutunan po ba? Amen. So salamat po kapatid sa iyong buhay at oras na ginugol. Alam kong hindi ka mapakali ng mga ilang gabi habang nag-aaral, naghahanda ng mensahe na ipapakain po sa atin. No? Alam niyo po, pag pinag-usapan po yung preaching, no? Pangangaral, hindi ho ganun kadali yun. No? Kaya buhay po ang ating pinag-uusapan po dito dahil alam po natin yung salita ng Diyos na ating binabasa. Ito po yung mga taong katulad din po natin na ginamit ng Panginoon, nagkaroon ng buhay na patuto ang kanilang buhay dahil they desire and they love the Lord and they serve the Lord hanggat sila ay may lakas. Pinatunayan po nila na ang pagmamahal nila sa Panginoon, ito po ay nararapat lamang ibigay natin sa Kanya. Amen? Bakit? We are all the servants of God. That's why we need to serve as long as we live. Amen? So salamat po kapatid sa mensahe na yan na ating napakinggan ngayong gabi. A heart with humility. Anong number 2? A heart with compassion and a heart with sacrifice. Are we willing to sacrifice for the Lord? Amen? Be willing. Amen? Bakit? Wala na pong hihigit sa kanyang buhay na ibinigay para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya be willing to serve and to obey God according to His will in our lives. Amen. Tayo po'y magsitayong lahat before we go to our operatory prayer. Let's sing this song about servants. Sino nakakaalala ng about serve? Ano yan? Anong title nun? Servant's Heart. Ayan. Mayroon po ba tayong lyrics dyan? Make me a servant. Ano yan? Ayan. Alam niyan, sir? Make me a servant, Lord. Stay. Handa mo? Amen. Let's sing this song. First verse, sing. Make me a servant like you, dear Lord, living for others each day. Humble and meek, helping the weak, loving all that I see. Give me, Lord, a servant's heart. Here's my life, take every part. Give me, Lord, a servant's heart. Close to you, that your love comes shining through. Give me, Lord, a servant's heart. Give me, Lord, a servant's heart.
that is your prayer tonight, before we go on our offering, tayo po'y manalangin sandali sa Panginoon. Sapagkat alam po natin na ang Diyos sumahanap ng mga totoong mananamba, anak na handang magpagamit sa Kanya. At we need to desire na tayo po ay gamitin ng Panginoon. Magmahal sa mga kaluluwang hindi pa ligtas. Higit sa lahat, tayo ay magmalasakit sa ating kapwa, sa gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon. And we say to God, make me, Lord, as your servant. Tayo po sandaling manalangin. Manaming Diyos, salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa malayang sandali na kami muli ay binaalalahanan mo ng iyong mga salita na kung saan minsan pa kayo na tagalangit na naog dito sa lupa, binigay ang iyong buhay upang kami abutin, iligtas, maging hanggang sa kamatayan, Panginoon. Kayo ay nagpakababa. Ginampanan ang dapat naming gampanan. Binayaran ang dapat naming bayaran. Tinubos mo kami sa kabila ng malaki naming pagkakautang sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit kami ay lumayo, kami ay naligaw, binigyan mo kami ng liwanag. At ang iyong salita ang naging daan, naging ilaw ng aming mga tanglaw ng aming mga paa, at liwanag ng aming buhay. At ang aming pusong puno ng kadiliman, binigyan mo, Panginoon, ng liwanag. So that we, as a light of this world, we need to shine in darkness. At ito po ang inyong nais makita bilang iyong mga anak, na kami, habang kami ay may buhay at lakas, hangarin po namin, hanapin kung ano ang iyong kalooban. Paggamit ang aming buhay at lakas, lahat ng mayroon sa amin, Panginoon, dahil wala namang bagay kaming ipagkakalob sa iyo na hindi nagmula po sa inyo. Kaya, Panginoon, humingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, humingi kami patuloy ng karunungan. Higit sa lahat, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa kaligtasan, sapagkat minsan pa, kami ay inyong tinubos. Kami ay inyong binigyan ng pag-asa. Hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Pangunahan niyo po patuloy ang aming iglesia, aming pastor, simbahang itong mga kapatiran. Mga kapatid na nangihina kayong patuloy na magpalakas. Mga kapatid na may karamdaman, kating patuloy na magkagaling, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga kaloob, mga biyayang tinanggap. Patuloy na ibalik namin sa inyo ang papurit pasalamat. At ito'y patuloy na magamit sa inyong ubasan sa kalalawak ng iyong gawain, sa pagpapatuloy ng mga ministeryong pinagkatiwala niyo po sa amin.
at sa mga katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan sa loob ng iglesia at sa bawat kapatiran at sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Patuloy niyo po kaming gamitin at patuloy niyo po kaming pangunahan ilayo sa anumang karamdaman at kapahamakan. Gamitin niyo po kami lalo na magbunga ng aming buhay at pananampalataya na ikaw lamang ang aming maluwalhati at mapapurihan. Hiling po namin binabalik ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. God bless you as we give. Tayo po ay dadako na sa offering. Amen. Aralin po natin yung awit na yan. Ano? Maganda po yung awit na yan. Paalala po sa atin, make me, Lord, a servant heart. Amen. Awit pa po tayo. There is joy in serving Jesus. Amen. Sing this song. There is joy in serving Jesus. Alam niyo po, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi ka magiging malungkot. Bakit? Sa bawat paglilingkod natin, alam natin ang Diyos kasama natin at ang Diyos ang naluluwalhati. Siya ang nagbibigay ng bunga at pagpapala sa mga taong sumusunod sa Kanya. There is joy in serving Jesus. Sing the song. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour, every day. There is joy, 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 joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Last verse. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my heart with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Alam niyo po, ang nag-aalis ng kasayaan sa isang mananampalataya, isa lang. Ano po yun? Sin. Kasalanan. Sino may gawa nun? You, me, and I. Yun lang po yun. Tayo din po yun. Kaya yun ang lagi nating hingin sa Panginoon, na tayo po'y laging pangunahan niya. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Are we blessed? The message of God's Word. Amen? Salamat po kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon, patuloy ka lang. At andito po tayo patuloy ang simbahan, nananalangin na lalo pang mga kabataan ay gamitin ng Panginoon at lumakad sa kalooban ng Panginoon. Amen? Tayo po'y magsitayong lahat at tayo po'y magwawakas. Patuloy po nating panalangin ang nalalapit na sambalis, mahal ka ng Diyos. If you have friend na pwedeng maimbitahan na mag-join sa programang ito, isend nyo na po yung o kaya pagka nakita nyong nakapost sa Facebook, i-share nyo po. Amen? Sambalis, mahal ka ng Diyos. I-share nyo po. Bakit? Through sharing, mayroon kayong maaabot na hindi namin kayang abutin. At sila makakabasa, nakikita nila, ay, may ganito palang event. No? Kung siya ay mananampalataya at willing, handang magpagamit sa Panginoon, di pwede siya mag-join. Amen? So, ganun lang po. At maraming salamat. May I call on ano pangalan nito?
Shell, yan. So, closean, ikaw magwakas sa prayer. Sige po, let us pray po. Ang Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito at nagtipon-tipon po kami ulit sa inyong bahay sambahan po, Lord. At maraming salamat din po sa nag-preach po sa araw na ito, Lord. At maraming salamat po sa mga umatid, Lord. At Lord, nawa po, pagka-uwi po namin po, Lord, ay may mga natutunan naman po kami, Lord. At pagpalain niyo po ang mga umatid po dito ngayon sa church po, Lord. At Amen. Lord, ito lamang po ang aming samutulayan sa pangalan lamang ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Maraming salamat po. Salamat po sa mga dumalo, sa ating mga kaibigan, sa online. Pagpalain po tayo ng Panginoon at this coming Sunday, be excited to be there and to worship God and to celebrate for His goodness. Amen. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.